Nanlambot ang aking mga tuhod ng aksidente kung makita ang isang itim na sobra sa ilalim ng kutson sa silid ng aking sariling anak at manugang. Sa loob nito, naroon ang eksaktong 200,000 piso, prang ninakaw nila mula sa aking pinahirapang retirement fund na itinago ko para sa aking pagtanda. Hindi ako sumigaw, hindi rin ako nagmakaawa. Sa halip na magalit, kinuha ko ang bawat sentimo nga aking pera at agad akong nakbook ng isang marangyang bakasyon sa Palawan para sa aking sarili. Iniwan ko sa kanila ang isang katulad na sobre. Ngunit puno lamang ito nga ginupit na diaryo at isang formal na sulat na nagpapaalis sa kanila sa aking bahay sa loob ng 24 oras. Mula sa loob ng taxi, tanaw ko ang kanilang mga mukhang punong-puno ng gulat at pait habang nakatayo sa labas ng gate kasama ang kanilang mga maleta. Habang ang mga opisyal ng barangay ay seryosong nagbabantay sa kanila, napakasakit sa loob, pero kailangan nilang matuto. Bago ko ituloy ang kwentong kanilang matinding pagsisisi at kung paano ko binago ang aking huling habilin, maari mo bang isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya dito sa Pilipinas ka nanonood ngayon? Gusto ko lang malaman kung sino-sino ang aking makasama sa hapong ito. Ang bahay na ito, para sa iba, ito ay gawa lamang ng semento, kahoy at bubong na yero. Ngunit para sa akin, bawat sulok nito ay may bakas ng aking pawis. Bawat dingding ay may kwento ng aking paktitis. Naalala ko pa noong ako ay 28 anyos pa lamang. Iniwan ko ang aming tahimik na probinsya sa Pangasinan upang makipagsapalaran dito sa Maynila. Ang dala ko lang noon ay 2 lumang maleta, isang luma at karak-karak na pickup truck at ang aking pinahirapang iPhone, 180,000 piso. Iyon lang ang tanging puhunan ko para sa aking kinabukasan. Naalala ko pa, 3 beses ko iyong binilang sa isang istasyon ng gasolina sa Bulacan. Sinisiguro ko na hindi ako nakamali sa pagbibilang ng aking pangarap. Sa Maynila, hindi naging madali ang lahat. Nagtrabaho ako sa kung saan-saan. Sa mga bodega, sa mga loading dock, at sa mga construction site. May mga araw na umabot sa 14 na oras ang aking pagtatrabaho. Minsan ay mas matagal pa. Hindi ito marangyang trabaho. Ito ay nakakapagod. Ito ay nakakaubo sa nilakas. Ngunit ito ay marangal. At dahan-dahan, ang bawat sentimo ay naipon ko. Noong taong 1998, dumating ang sandaling pinakahihintay ko. Nabili ko ang bahay na ito sa halagang 7,500,000 piso. Naalala ko pa ang pakiramdam ng hawakan ko ang ballpen para pirmahan ang papel ng pagmamay-ari. Para sa akin ang papel na iyon ay sagrado. Ang bahay na ito ang naging patunay na nagtagumpay ako. Patunay na kaya kong bumuong isang bagay na mananatili kahit wala na ako. Gustong-gusto ngang aking asawang si Celia ang bahay na ito, sabi niya noon, Lito, dito na tayo tatanda. Naalala ko pa nang itanim niya ang punongangga sa likod ng bahay. Sabi niya, balang araw, uupo kaming dalawa sa ilalim ng lilim nito kapag kami ay ulyanin na. Gusto niyang panorin ang paglaki nga aming magiging maapo sa ilalim ng punong iyon, ngunit hindi umabot si Celia sa sandaling iyon. Kinuha siyang sakit na kanser noong taong 2009. Simula noon, naging tahimik ang bahay. Ako na lang at ang aming anak na si Rico ang natira. Madalas akong maupo sa lumang silya sa tapat ng bintana, nakatingin sa puno ng mangga na itinanim ni Celia. Ang puno ay matatak at malaki na ngayon, ang lilim nito ay malamig at payapa. Ngunit sa loob ng bahay na binuo namin ng may pagmamahal, isang bagyo ang dahan-dahang nabubuo. Isang bagyong hindi ko akalain na magmumula sa sarili kong dugo at laman. Ang bahay na aking pinahirapan, ang bahay na simbolo ng aking pagkatao ay unti-unti nang naging banyaga sa akin, ngunit handa akong lumaban. Handa akong protektahan ang alaala ni Celia, dahil ang bahay na ito ay hindi lang basta gusali, ito ang aking buhay. Lumipas ang taon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng huling hininga ni Celia. Noong taong 2009 nang kinuha siyang sakit, tila nawalan din ng kaluluwa ang bawat sulok ng aming tahanan. Ang aking asawa ay ang pandikit na nagbubuklod sa amin. Ngunit nang wala na siya,
Ang aming anak na si Rico ay naging parang isang estranghero sa sarili niyang bahay. Siya ay naging tahimik, siya ay naging galit. Parang may dala-dala siyang bigat sa dibdib na hindi ko alam kung paano ayusin. Kaya ginawa ko ang tanging alam kong gawin, nagtrabaho ako ng nagtrabaho, binayaran ko ang kanyang kolehiyo, tinulungan ko siyang makuha ang kanyang lisensya sa real estate. At nang hindi maganda ang takbo ngang trabaho, hinayaan ko silang mag-asawa na lumipat dito. Sa simula, naramdaman ko na tila may nabubuo kaming muli. Isang bagong simula. Ngunit ang tao ay hindi nagbabago ng isang baksakan. Nangyayari ito sa maliliit na piraso, maliliit na bahaging araw-araw na tila hindi mo mapapansin sa simula. Isang ibang tono sa kanyang boses, mas maikling mausapan, ang mapinto na nagsasara ng mas mabilis kaysa dati. Ang matawanan ay tumitigil kapag pumasok ako sa silid, dahan-dahan, unti-unti. Ang asawa niyang si Eileen. Si Eileen ay hindi masamang tao sa tingin ng iba, ngunit may paraan siya ng pagtingin sa akin na tila ako ay isang lumang kagamitan na hindi na dapat naroon. Minsan, nakikita ko siyang pinupunasan ang counter ng kusina. Mabagal, maingat. Ngunit ang kanyang mamata ay laging nakatingin sa akin, tila naghihintay na mawala ako sa kanyang paningin. Sila ay dahan-dahang binabago ang anyo ng bahay. Ang aking magamit ay nililipat. Ang aking mga larawan ay itinatabi. Pakiramdam ko, ang bahay na itinayo ko para sa aking pamilya ay unti-unti nang inaayos para sa iba. Para sa kanila, hindi para sa akin. Isang hapon, mga 6 na linggo bago ang aking karawan, nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan sa garahe. Patay ang makina. Gusto ko lang ng sandaling katahimikan, dun ay biglang tumunok ang aking telepono. Mula sa bangko. Sa simula, akala ko ay karaniwang tawag lang ito. Isang magalang na boses ng babae ang nagtanong tungkol sa aking home equity line. Home equity line, tanong ko sa aking sarili. Sabi ng babae, may utang na ₱9 milyong na nakapangalan sa aking bahay. ₱9 milyong? Parang tumigil ang paktibok ng aking puso. Tumingin ako sa dashboard ng sasakyan. Sabi ko, baka nakamali kayong numero. Ngunit binasa ng babae ang aking buong pangalan. Binasa niya ang aking tirahan, pati ang huling 4 na numero ng aking pagkakakilanlan. Lahat ay tama, lahat ay eksakto. Ngunit, may isang bagay na hindi totoo. Kailanman ay hindi ako kumuha ng utang sa bangko gamit ang aking bahay. Kailanman, nang tanungin ko si Rico tungkol dito noong gabing iyon, hindi siya nag-atubili. Papel lang iyan, itay, sabi niya, tax strategy. Iyan ang kanyang salitang ginamit. Sabi niya, makakatulong daw ito sa flexibility ng aming pera. Mabilis siyang magsalita, napakabilis. Parang bawat salita ay nakaplano na at si Eileen hindi man lang siya tumingin sa akin. Patuloy lang siya sa pagpupunas ng counter, mabagal, walang kibo. Tila naghihintay lang siya na tumigil ako sa pagtatanong. Tila kampante sila na maniniwala ako sa kanila. Kaya nanahimik ako. Iyon ang iniisip nila. Ngunit nung gabing iyon, kinuha ko ang isang lumang notebook. Isang notebook na may asul na takip. Isang notebook na hindi ko na nagamit ng maraming taon. At nagsimula akong magsulat. Isinulat ko ang petsa. Isinulat ko ang oras. Isinulat ko ang bawat usapan. Isinulat ko ang maliliit na bagay. Isinulat ko kung paano hindi na makatingin si Rico sa aking mamata. Isinulat ko kung paano sinasagot ni Eileen ang mga tanong na para sa akin. Isang gabi, may nakita akong papel sa counter ng kusina. Isang photocopy. Marahil ay naiwan nila ito nang hindi sinasadya. Dahan-dahan ko itong pinulot. Binasa ko ang header. At doon ko nakita ang aking pangalan. Nakasulat ng malinaw. At sa ilalim nito, ang aking pirma. Pinagmasdan ko ito ng mabuti. Mukhang pirma ko nga. Ngunit habang tinititigan ko ito, naramdaman ko sa aking kalooban na hindi iyon akin. Ang dulo nga letra ay masyadong matulis. Ang diing ballpen ay masyadong mabigat. Hindi ko sila kinontra noong gabing iyon. Ibinalik ko ang papel sa eksaktong lugar kung saan ko ito nahanap. Inayos ko ito sa gilid ng counter upang makmukhang hindi ito nagalaw.
pagkatapos ay umakyat ako sa aking silid. Isinara ko ang pinto, naupo ako sa dilim. May mga bagay na hindi mo dapat agad reaksyonan. Kailangan mo itong pag-aralan. Kailangan mong makinig. Kailangan mong maghintay. Doon ko napagtanto na ang masalamat sa aking pamilya ay hindi na lamang basta away. Ito ay isang plano, isang masakit na plano. Ang anak na pinalaki ko, ang anak na binigyan kong lahat, ay dahan-dahang kinukuha ang tanging bagay na natitira sa akin. Ang kaking tahanan, ang kaking seguridad, ang kalaala ni Celia. ₱9,000,000. Ang numerong iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. ₱9,000,000. Bakit nila kailangan ang ganun kalaking pera? Ano ang ginagawa nila? Sa sandaling iyon, hindi na ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam akong isang kakaibang klaseng linawng isip. Kung gusto nilang laro, ibibigay ko sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Isinara ko ang aking asul na notebook. Alam ko na bukas, kailangan kong gumawa ng hakbang. Hindi isang hakbang ang galit, kundi isang hakbang ang proteksyon. Dahil sa mundong ito, kapag ang sarili mong dugo ay tinalikuran ka, ang tanging matitira sa iyo ay ang iyong sariling paninindigan. Ang aking pamilya ay tila isang basag na salamin. Maari mo itong subukang idikit muli, ngunit ang mga lamat ay mananatili pa rin. At kung minsan, mas mabuting hayaan na lang itong mabasak ng tuluyan upang makita mo kung ano talaga ang nasa loob. Ang gabi sa aming tahanan ay hindi na katulad ng dati. Noon, ang katahimikan ay tanda ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. May kakaibang pakiramdam sa hangin. Pakiramdam ko ay isa na akong estranghero sa sarili kong pamamahay, pinakmamasdan ko sila. Si Rico, ang aking kaisa-isang anak, at si Eileen, ang aking manugang. Nakikita ko ang kanilang masulyap, ang kanilang mga bulungan sa madaling araw. Doon ko kinuha ang aking lumang notebook. Isang notebook na may asul na takip, kupas na ang kulay nito. Ang mapahina ay medyo madilaw na rin. Pero sa loob ne notebook na ito, nagsimula akong bumuo ne sarili kong mundo. Isang mundo ne pagmamasid. Isang mundo ng paghihintay. Sinabi ko sa sarili ko, Lito, huwag kang magpadalos-dalos. Ang matanda ay dapat maging matalino. Ang matanda ay dapat maging mapagmatyag. Isinulat ko ang lahat. Isang gabi, 7:30, nakita ko si Rico na may kausap. Sa telepono sa labas ng garahe, ang boses niya ay mahina, parang natatakot na marinig ko. Isinulat ko iyon. Isang umaga naman, 8:00. Nakita ko si Eileen na sinusukat ang habanga aming salagamit ang kanyang nahakbang, tila ba nakpaplano na siya kung anong bagong kagamitan ang ilalagay doon. Isinulat ko rin iyon. Ang asul na notebook ang naging tanging saksi sa aking mahinala. Hindi ako nagsasalita. Ngunit ang aking panulat ay patuloy sa paggalaw. Napakasakit na isipin. Ang anak na tinuruan mong lumakat, ang anak na binuhat mo nung siya ay sanggol pa lamang, siya rin pala ang magiging dahilan ng iyong pag-alinlangan. Naalala ko noong maliit pa si Rico. Ako ang humahawak sa kanyang kamay kapag nagsusulat siyang kanyang unang letra. Ngayon, ang kamay na iyon ay tila may ibang plano na. Dumating ang isang hapon na hinding-hindi ko malilimutan. Wala silang dalawa sa bahay. Namalengke marahil o may pinuntahang mahalagang lakad. Naglalakad ako papunta sa kusina upang kumuha ng isang basong tubig. Doon sa ibabawang lamesa, may nakita akong isang pirasong papel. Isang photocopy ng isang dokumento. Marahil ay naiwan ito ni Rico dahil sa pagmamadali. Dahan-dahan kong isinuot ang aking salamin. Lumapit ako sa lamesa. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Binasa ko ang nakasulat sa itaas na bahaging papel. Isang dokumento tungkol sa pagmamay-aring lupa. At sa bandang ibaba, doon sa guhit na nakalaan para sa may-ari, nakita ko ang aking pangalan, Lito. At sa tabing aking pangalan, may isang pirma. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Pinakmasdan kong mabuti ang pirma. Mukhang pirma ko, ang makurba ng letra,
ang paraan ng pagkakabit ng matitik, lahat ay tila perpekto. Ngunit may isang bagay na mali. Alam ko ang aking kamay. Alam ko ang bawat galaw ng aking panulat kapag ako ay lumalagda. Ang pirmang ito ay masyadong malinis, masyadong maingat. Ang aking tunay na pirma ay medyo mabuhay na dahil sa aking edad. Ngunit ang pirmang nasa papel ay tila ginawa ngang isang taong mas bata, isang taong may matatak na kamay, isang taong katulad ni Rico. Naramdaman ko ang isang malamig na kurot sa aking dibdib. Hindi ito pisikal na sakit. Ito ay sakit ng kalooban. Pakiramdam ko ay unti-unti akong binubura sa sarili kong buhay para akong isang lapis na kinakalos ng isang pambura. Ang bahay na ito, na binili ko noong 1998, ang bahay kung saan kami nangarap ni Celia. Ngayon, ang sarili kong anak ay gumagawa ng paraan upang alisin ako dito gamit ang isang pekeng pirma. Napaupo ako sa upuan sa kusina. Hinawakan ko ang aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Gusto kong sumigaw, gusto kong tawagin si Rico at itanong sa kanya, bakit? Bakit mo ito ginagawa sa iyong ama? Kulang ba ang ibinigay ko sa iyo? Hindi ba sapat ang pagmamahal na ipinaramdam ko? Ngunit naalala ko ang payo ni Celia nung siya ay nabubuhay pa. Sabi niya, Lito, sa oras ng kaguluhan, ang katahimikan ang iyong pinakamalakas na sandata. Huwag kang padadala sa galit. Gamitin mo ang iyong isip. Kaya naman, sa halip na itago ang papel o punitin ito, maingat ko itong ibinalik sa eksaktong kinalalayan nito. Inayos ko ang anggulo nito sa lamesa upang hindi nila mahalata na may humawak nito. Pagkatapos, dahan-dahan akong bumalik sa aking silid. Kinuha ko muli ang asul na notebook. Isinulat ko ang petsa ngayong araw. Isinulat ko ang tungkol sa papel na nakita ko. Isinulat ko ang bawat detalyeng huwat na pirma. Habang nagsusulat ako, ang aking kamay ay nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matatak na desisyon. Napagtanto ko na ang pagtitiwala ay parang isang basong kristal. Kapag nabasag na ito, kahit anong pandikit ang gamitin mo, makikita mo pa rin ang ngalamat. At ang lamat na ito sa pagitan namin ni Rico ay masyadong malalim na. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat ako. Kapag kinakausap nila ako, tumatango lang ako, ngumingiti ako ng tipid, nagkukunwari akong walang alam. Hinahayaan ko silang isipin na ako ay isang matandang ulyanin na madaling lokohin. Pero sa gabi, kapag tulog na ang lahat, binabasa ko muli ang aking asul na notebook. Bawat nakasulat doon ay paalala sa akin, paalala na kailangan kong protektahan ang aking sarili. Naisip ko ang puno ng mangga sa likod, itinim iyon ni Celia para sa aming kinabukasan. Ngayon, tila ba ang anino ng punong iyon ay nagbibigay sa akin ng lakas, isang lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa katotohanan. Anak, akala mo ba ay hindi ko alam? Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Isinara ko ang notebook. Inilagay ko ito sa ilalim ng aking unan. Sa dilim ng aking silid, nakaroon ako ng linaw. Hindi ako papayag na burahin nila ako. Hindi ako papayag na ang aking huling na taon ay mapuno ng pagsisisi dahil hindi ako lumaban. Ang asul na notebook na ito ang magiging simula ng aking muling pagbangon. Maghihintay ako, magmamasid ako. At sa tamang panahon, ipapakita ko sa kanila na ang isang amang nasaktan ay marunong ding manindigan. Ang pirma sa papel na iyon ay maaring magmukhang akin, pero ang puso sa likod ng pirmang iyon ay hindi kailanman magiging katulad ng sa akin. Ang biyahe patungo sa Makati ay tila mas matagal kaysa sa dati. Nakaupo ako sa likod ng isang taksi, pinagmamasdan ang naglalakihang nga gusali sa labas ng bintana. Ang ingay ngang siyudad, ang busina ngang sasakyan, at ang init ngang sikat ng araw ay hindi ko gaanong nararamdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat sa aking bulsa. Doon nakatago ang asul na notebook at ang photocopy na dokumentong may huwat na pirma. Sa loob ng mahigit 20 taon, hindi ko na nakausap si Abogado Jose. Siya ang tumulong sa amin ni Celia nung ginagawa namin ang aming huling habilin. Isang tao siya na matipid sa salita, ngunit bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig ay may timbang at saysay.
Pagdating ko sa kanyang opisina, tila walang nagbago. Ang amoy ng lumang papel, ang mga dekalidad na upuang gawa sa katad, at ang katahimikang nagbibigay ng kapanatagan. Lito, bungat niya sa akin. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag at mahinahon. Inilabas ko ang papel. Hindi ako nagsalita ng marami. Inabot ko lang ito sa kanya at hinintay ang kanyang pagsusuri. Isinuot ni Jose ang kanyang salamin. Inilapit niya ang papel sa ilalim ng ilaw ng kanyang lamesa. Pinagmasdan niya ang bawat linya, ang bawat kurba nga aking pangalan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging tunok na naririnig ko ay ang mahinang paktibok ng orasan sa dingding. Ang pirmang ito, panimula ni Jose habang dahan-dahang umiling. Masyadong malapit sa tunay mong pirma. Ngunit hindi ito ikaw. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga detalye na hindi mapapansin ng isang ordinaryong tao, ang diin ng ballpen sa papel, ang paraan ng pagtatapos ng bawat letra. Sabi niya, ang tunay kong pirma ay, dahan-dahang kumukupas ang tinta sa dulo dahil sa gaan ng aking kamay. Ngunit ang pirmang ito ay may mabigat na diin hanggang sa huling guhit. Tila ba ang taong gumawa nito ay masyadong nag-ingat na huwag magkamali. At sa sobrang pag-ingat doon sila nagkamali. Tinawag niya ang kanyang assistant na si Maria. Si Maria ay isang batang babae na napakabilis kumilos at napakatalas ng isip. May dala siyang isang manipis na folder. Ati, Jose, sabi ni Maria, nakuha ko na ang rekord mula sa tanggapan ng notaryo. Inilatak ni Maria ang mapapeles sa harap ko. Ang dokumentong ito ay sinasabing pinirmahan at dinala sa notaryo noong 14 ng Marso sa ganap na alas 10:20 ng umaga. Nang marinig ko ang petsa at oras na iyon, tila binuhusan akong malamig na tubig. 14 ng Marso, alas 10:20 ng umaga. Naalala ko ang araw na iyon ng napakalinaw. Iyon ang araw na naramdaman ko ang isang matinding pananakit sa aking dibdib. Iyon ang araw na isinugot ako ni Rico sa ospital ng St. Luke, habang sinasabing dokumento na ako ay nasa harap ng isang notaryo publiko upang pirmahan ang paglilipat ng aking ari-arian. Ang totoo ay nakahiga ako sa isang stretcher sa loop ng emergency room. May mga tubo sa aking katawan. May mga monitor na nakakabit sa aking dibdib. Lito, nung nga oras na iyon, ikaw ay nasa ilalim ng obserbasyon ng mga doktor, sabi ni Maria nang may lambot sa kanyang boses. Mayroon kaming record mula sa ospital. Pumasok ka sa emergency room alas 9 ng umaga at lumabas ka lamang pagkatapos ng 8 oras. Napahawak ako sa lamesa. Ang layo ng ospital sa opisina ang notaryo ay mahigit 20 kilometro. Imposibleng nasa dalawang lugar ako sa isang pagkakataon. Ito na ang katotohanan. Isang katotohanang hindi nila kayang baluktutin. Isang katotohanang mas matalas kaysa sa anumang patalim. Ito ay pandaraya, sabi ni Jose. Isang malinaw na kaso ng falsification of public documents at elder abuse. Ngunit hindi sapat na malaman ko ang katotohanan. Kailangan kong hustisya. Sinabi ko kay Jose na gusto kong harapin si Rico. Ngunit pinigilan niya ako. Huwag muna, Lito, payo niya. Kapag hinarap mo sila ngayon, gagawa silang paraan para itago ang kanilang nabakas. Hayaan mo silang mag-isip na matagumpay sila. Hayaan mo silang ituloy ang kanilang plano hanggang sa dulo, dahil sa dulo, doon natin sila mahuhuli ng walang kawala. Umalis ako sa Makati nang may dalang bagong lakas. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matatak na determinasyon. Ang aking anak ay nanakawan ako ng tiwala. Ngayon, kukunin ko muli ang aking karangalan. Nagpatuloy ang buhay sa lupang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ay may suot na maskara. Sinunod ko ang payo ni Jose. Nakunwari akong mas mahina kaysa sa tunay kong nararamdaman. Nakunwari akong ulyanin. Hinahayaan ko silang tulungan ako sa mas simpleng bagay na kaya ko namang gawin. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kayang gawin ng kanilang kasakiman. Isang hapon, habang ako ay nasa aking silid, nakarinig akong kalabok sa labas. Pagbaba ko, nakita ko si Rico na may hawak na screwdriver.
Pinapalitan niya ang lock ng aming pangunahing pinto. Rico, bakit mo pinapalitan ang lock? Tanong ko sa isang boses na tila naguguluhan. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Masyado nang luma ang lock na ito, Itay. Hindi na ito ligtas. Pinapalitan ko lang para masigurado ang seguridad natin. Ngunit alam ko ang totoo. Hindi niya ako binigyan ng bagong susi. Pakiramdam ko ay dahan-dahan na nilang isinasara ang bawat lagusan para sa akin. Kinabukasan, nakita ko si Eileen sa sala. May hawak siyang mga malalaking kahon na gawa sa karton. Isa-isa niyang inililihpit ang aking magamit. Ang aking malumang libro, ang aking matropeo mula sa trabaho, ang ma-frame nga larawan namin ni Celia. Bawat kahon ay nilalagyan niya na tatak gamit ang isang itim na marker. Storage ang nakasulat. Imbakan, para akong isang gamit na hindi na kailangan, para akong isang basura na dapat nang itabi. Nakatayo lang ako doon, pinagmamasdan ang aking buhay na unti-unting inilalagay sa loop ngang madidilim na kahon. Masyado nang makalat ang bahay. Itay, sabi ni Eileen habang hindi tumitingin sa aking mamata. Kailangan nating mak-declutter para mas gumaan ang pakiramdam dito. Gumaan. Iyon ang salitang ginamit niya. Ngunit ang tanging nararamdaman ko ay ang pagbigat ng aking puso. Isang gabi, lumabas ako ngang bahay upang makpahangin sa ilalim ngang puno ngang mangga. Nakita ko si Rico na malapit sa bakod. May kausap sa kanyang telepono. Hindi niya alam na nasa likod niya ako, nakatago sa anino ng dahon. Oh, sigurado na kami, sabi ni Rico sa kanyang kausap. Ang listahan ng presyo ay handa na. Gusto naming mailabas ang property sa market bago matapos ang buwan. Tumigil ang aking hininga. Ibebenta na nila ang bahay. Ang bahay na binuo namin ni Celia, ang tanging alaala na natitira sa akin, ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Tungkol naman sa matanda, pagpapatuloy ni Rico, may nahanap na kaming pasilidad. Isang nursing home sa Tagaytay. Maganda doon, malayo sa ingay. Doon na siya mas mapapangalagaan dahil mukhang hindi na talaga maayos ang isip niya. Nursing home, pasilidad. Doon nila ako gustong itapon. Parang isang lumang kagamitan na sira na at wala ng silbi. Ang sarili kong anak ay nakpaplanong ilayo ako sa aking tahanan, ilayo sa aking maalaala, upang makuha lamang ang perang, kikitain sa pagbebenta ng bahay na ito. Bumalik ako sa loop ng bahay ng tahimik. Hindi ako umiyak, hindi ako sumiga. Naupo ako sa aking kama at kinuha ang asul na notebook. Isinulat ko ang lahat ng aking narinig. Bawat salita ni Rico, bawat kilos ni Eileen. Sila ang mga ngaso. Akala nila ay ako ang kanilang huli. Akala nila ay madali akong maloloko dahil sa aking edad. Ngunit ang hindi nila alam bawat hakbang nila ay nakatala. Bawat kasinungalingan nila ay may katapat na katotohanan. Naalala ko ang sinabi ni Jose. Hayaan silang matapos. Hayaan silang isipin na sila ang may hawak ng baraha. Dahil sa huli, ang bitag na ginagawa nila para sa akin ang siyaring bitag na kukuha sa kanilang sariling kalayaan. Rico, bulong ko sa dilim. Sana ay pinahalagahan mo ang pag-ibig ko higit pa sa perang ito. Ngayon, ang lahat ay handa na. Ang maebidensya, ang marekord mula sa ospital, ang testimonya ng abogado, ang asul na notebook. Ang mga ngaso ay dahan-dahan nang naglalakad patungo sa bitak na hindi niya nakikita. At ako ang maghihintay. Ako ang manonod. Dahil ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang panahon. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabagal na pagtikta ng lumang orasan sa dingding. Parang bawat segundo ay tumitimbang ng 1 kilo. Nakaupo ako sa aking paboritong silya na gawa sa narra. Sa harap ko, nakatayo ang aking anak na si Rico. Hawak niya ang isang pirasong papel. Isang dokumento na tinawag niyang pagpapatunay ng paglilipat. Sa madaling salita, ito ang susi para makuha niya ang lahat ng natitira kong pag-ari. Tiningnan ko ang mukha ni Rico. Wala akong nakitang pagmamahal. Ang nakita ko lang ay pagmamadali. Ang nakita ko lang ay kasakiman. Parang hindi siya ang batang pinalaki ko na dati ay umiyak kapag nasusugatan ang tuhod. Ngayon,
Ang sugat ay nasa puso ko na, at siya ang humahawak ng patalim. Tay, pirmahan mo na ito, sabi ni Rico. Ang boses niya ay malamig. Para naman ito sa ikabubuti mo. Para hindi ka na nahihirapan sa pag-aasikaso nga bayarin sa lupa at sa negosyo. Kami na ang bahala, kami na ang mag-alaga sa iyo. Alam ko ang totoong plano niya. Gusto niya akong dalhin sa isang tahanan para sa mga matatanda sa labas ng Maynila. Gusto niya akong ilayo sa sarili kong pamamahay. Huminga ako ng malalim. Sinadya kong panginginigin ang aking makamay. Kinuha ko ang ballpen na nasa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan. Paisa isang galaw. Kunwari ay hirap na hirap ako. Tiningnan ko ang mga letra sa papel. Mabigat ang bawat salita. Ngunit sa luplup ko, alam ko na ang papel na ito ay walang bisa. Isang huwat na dokumento ang inihanda ko sa tulong ng aking matapat na kaibigan. Ngunit kailangan kong maging magaling na artista. Rico, anak, bulong ko. Pinahina ko ang aking boses para magmukhang mahina at ulyanin. Sigurado ka ba na aalagaan niyo ako? Matanda na ako. Ayaw kong mamatay ng mag-isa. Nakita ko ang pag-irap ng kanyang mata, bagaman pilit siyang ngumingiti. Oo naman tay, 100%. Pirma na. Ibinaba ko ang dulong ballpen sa papel. Ang aking kamay ay tila sumasayaw sa panginginig. Isang pekeng lakda ang aking ginawa. Isang pirma na mukhang akin, pero may isang maliit na detalye na tanging ako at ang aking abogado lang ang nakakalam. Isang sadyang pagkakamali na magpapatunay na ang dokumentong ito ay hindi kailanman naging legal. Nang matapos ko ang huling kurik ng tinta, narinig ko ang malakas na pahinga ni Rico. Isang buntong hininga ng tagumpay. Mabilis niyang kinuha ang papel mula sa aking harapan. Tinitigan niya iyon na parang nakatakpo siya ang ginto. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang tunay niyang kulay. Wala na ang pagkukunwari ng pagiging mabuting anak. Salamat tay, sabi niya habang mabilis na tinatalikuran ako. Hindi na niya ako tinanong kung gusto ko ba ang tubig o kung kailangan ko ba ang tulong sa pagtayo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pirasong papel na hawak niya. Habang pinapanot ko siyang lumabas ng pinto, napangiti ako ng bahagya. Isang mapait na ngiti. Akala ni Rico ay siya ang nanalo. Akala niya ay kontrolado na niya ang aking buhay. Hindi niya alam. Ang pirma na iyon ang magiging huling pagkakamali niya. Ang papel na iyon ang magiging ebidensya ang kanyang panloloko sa harap ng batas. Ngayon, handa na ang lahat. Ang bawat hakbang ay maingat na naitanim. Ang bitak ay nakalatak na ng maayos. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay para sa aking kaarawan. Doon, sa harap ng maraming tao, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng isang amang minaliit niya. Maghintay ka lang Rico. Ang katarungan ay malapit na. Dumating na ang araw ng aking 70 kaarawan. Ang bahay ay puno ng dekorasyon. May mga bulaklak, may mga banderitas, at amoy na amoy ang masarap na lechon at pancit sa kusina. Maraming tao ang dumating. Mga kamag-anak, mga dating katrabaho, at mga kapitbahay na matagal ko nang hindi nakikita. Sa labas, mukhang isang masayang pagdiriwang ito, ngunit sa loob ko, alam kong ito na ang huling gabi ng panloloko ni Rico. Nasa gitna kami ng pagkain nang biglang tumayo si Rico. Kinuha niya ang isang baso at pinatunok ito gamit ang kutsara. Ang tunok ay matinis, parang hudyat ng isang digmaan, tumahimik ang lahat. Sa inyong lahat, panimula ni Rico. Ang boses niya ay punong kayabangan. Gusto ko lang ipaalam na simula sa susunod na linggo, makakaroon ng bagong pamamahala sa bahay na ito at sa ating mga lupain. Ang aking ama, si Tatay Lito, ay nangangailangan na ng sapat na pahinga. Kaya naman, napagkasunduan namin na ililipat na siya sa isang pasilidad kung saan mabibigyan siyang tamang kalinga. Tay, mayroon ka na lang 48 oras para ihanda ang iyong magamit. Nakbulungan ang mga bisita. May mga nagulat, may mga naawa, tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Hindi ako umiyak, hindi ako nakmakaawa. Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ang aming sala,
pumasok ang isang lalaking nakabarong at may hawak na itim na bag. Siya si Jose, ang aking matalik na kaibigan at ang aking abogado sa loob ng 3 dekada. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa gitnang silid. Anong ginagawa mo rito, Jose? Tanong ni Rico, bakas ang kaba sa kanyang boses. Hindi ka kasama sa listahan ng gabisita. Nandito ako para sa katotohanan. Maingat na sagot ni Jose. Inilabas niya ang isang makapal na sobra mula sa kanyang bag. Rico, ang dokumentong pinapirmahan mo sa iyong ama ilang araw na ang nakakalipas ay walang bisa. Sa katunayan, ito ay ebidensya ng iyong tangkang pagnanakaw. Lalong lumakas ang bulungan ng tao. Namutla si Rico, anong sinasabi mo? Pinirmahan iyan ni tatay ng kusa? Ngumiti si Jose at binuksan ang sobre. Ang lakdang ginamit ni Lito ay isang espesyal na marka, isang markang sinadya upang ipakita na ang dokumento ay ginawa sa ilalim ng pananakot o panloloko. Ngunit higit pa riyan, Rico, mayroong isang bagay na hindi mo alam. 2 taon na ang nakakalipas, binuo iyong ama ang tinatawag na family trust o isang pinakakatiwalaang pondo para sa pamilya. Ipinakita ni Jose ang mapapel sa lahat. Sa ilalim ng pondong ito, ang lahat ng ari-arian ni Lito ay hindi maaring ilipat, ibenta, o ibigay ng walang pahintulot ng isang board ng makatiwala. At ang masakit na katotohanan para sa iyo, Rico, ay tinanggal ka na sa listahan ng tagapagmana dahil sa iyong mga ginawang pandaraya sa kumpanya noong nakaraang taon. Parang gumuho ang mundo ni Rico. Ang kanyang matapang na anyo ay biglang napalitan ng takot. Hindi maari. Tay, ano ito? Niloloko mo ba ako? Tumayo ako ng tuwid. Wala na ang panginginig na aking makamay. Wala na ang kunwari ay kahinaan. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mamata. Hindi kita niloko, Rico. Sabi ko sa isang malinaw at matatak na boses. Ipinakita ko lang sa iyo ang salamin ng iyong sariling ugali. Binigyan kitang pagkakataon na maging mabuting anak. Ngunit ang pinili mo ay ang maging magnanakaw sa sarili mong tahanan. Ang prang ninakaw mo, ang retirement fund ko na kinuha mo, alam ko ang lahat na iyon. Lumingon ako sa EMEA Opisyal NG Barangay na nakatayo na pala sa may pinto. Kanina pa sila nakikinig. Rico, ikaw ang mayroong 48 oras. Hindi para makampake at lumipat, kundi para harapin ang mga kasong isasampa ko laban sa iyo. Ang bahay na ito ay mananatiling akin, at ang bawat sentimo ngang aking pinahirapan ay mapupunta sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabilis na pahinga ni Rico at ang mahinang iya ng kanyang asawa sa isang sulok. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kasamaan ay naglaho sa isang iglap dahil sa isang matandang akala niya ay ulyanin na. Sa gabing iyon, hindi lang ang aking kaarawan ang ipinagdiwang ko rin ang aking kalayaan mula sa mga taong nang sasamantala sa aking pagmamahal. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon ng kaguluhan. Ang bahay na dati ay puno ng tensyon at mga lihim na bulong ay tila humihinga na ng maluwag. Ang bawat sulok ng aming tahanan, mula sa sala hanggang sa kusina, ay tila nabawasan ng isang mabigat na pasanin. Ngunit sa labas ng aking pintuan, ang bagyong sinimula ni Rico ay nagsisimula pa lamang manalasa sa kanyang sariling buhay. Ang balita tungkol sa pagtatangkang paknakawan ang sariling ama ay mabilis na kumalat sa aming barangay at maging sa lungsod. Sa Pilipinas, ang paggalang sa magulang ay isa sa pinakasagradong tradisyon. Kaya naman, nang malaman ng mga tao ang ginawa ni Rico, ang pahatol ng lipunan ay naging mabilis at malupit. Hindi na siya makatingin ng diretso sa aming mga kapitbahay. Ang bawat sulyap sa kanya ay puno ng panunumbat. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating mula sa batas. Si Attorney Jose ay hindi nag-aksaya ng panahon dahil sa mga ebidensyang aming nakalap. Ang mapekeng dokumento, ang mapagbabanta, at ang iligal na paglilipat ng pondo, naharap si Rico sa seryosong kaso. Tinawag itong batas na pang-aabuso sa mga nakatatanda, isang krimen na hindi biro. Isang umaga, nakatanggap akong tawag mula kay Jose. Ibinalita niya sa akin na ang lisensya ni Rico bilang
isang real estate broker ay tuluyan ng binawi ng pamahalaan habang buhay. Hindi na siya kailanman papayagang makbentang lupa o bahay sa buong bansa. Ito ang kanyang pinakamahalagang ari-arian, ang kanyang hanap buhay na ipinagmamalaki niya ng higit pa sa kanyang dangal. Ngayon, wala na ito, naglaho na parang bula. Naisip ko, napakait ng tadhana. Ginamit niya ang kanyang talino sa pag-ahente para linlangin ang kanyang ama at ngayon, ang mismong karerang iyon ang kinuha sa kanya bilang parusa. Ito ang tinatawag nating karma. Ang bawat maling hakbang na ginawa niya ay bumalik sa kanya ng makailang ulit. Dumating ang araw na itinakda para sa kanilang pag-alis. 48 oras ang ibinigay ko at hindi ako nagbago ngang isip. Nakatayo ako sa beranda habang pinapanood ko silang mag-asawa na nakakarag ng kanilang magamit sa isang lumang van. Wala na ang mamahaling sasakyang binili nila gamit ang aking pera, wala na ang kanilang mangiting puno nga kayabangan. Nakita ko si Rico na tumingin sa akin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay mapula at punong pait. Gusto ko sanang lumapit. Gusto ko sanang yakapin ang aking anak at sabihing ayusin niya ang kanyang buhay. Ngunit alam ko na kung gagawin ko iyon, hindi siya matututo. Ang pag-ibig nga isang ama ay hindi lamang sa pagbibigay nga ginhawa, kundi pati na rin sa pagpapahintulot na maranasan ngang anak ang bunganga kanyang sariling mapakakamali. Nang umandar ang fan at tuluyan na silang mawala sa aking paningin, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Pumasok ako sa loob ng bahay, napakaluwag, napakatahimik. Sa unang pagkakataon sa loob nga maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Naglakad ako patungo sa aking lumang silya na gawa sa nara. Kumuha ako ng isang malinis na basahan at dahan-dahang pinunasan ang alikabok sa mga sandalan nito. Ito ang silyang inupuan ko noong bata pa si Rico. Ito ang silyang saksi sa lahat ng aking paghihirap para itaguyod ang pamilyang ito. Ngayon muli akong naupo rito. Ipinikit ko ang aking nga mata at naramdaman ang lamig ng kahoy sa aking balat. Wala nang sisigaw sa akin. Wala nang titingin sa akin na parang ako ay isang pabigat o isang hadlang sa kanilang ambisyon. Ang bahay na ito ay akin muli. Ang aking pera, ang aking pinahirapan ay ligtas na. Tumayo ako at lumapit sa bintanang nakaharap sa aming bakuran. Doon, sa gitnang damuhan, ay nakatayo pa rin ang malaking punong mangga na itinanim namin ng aking yumaong asawa na si Celia. Ang punong iyon ay maraming beses nang hinampas ngang malalakas na bagyo. Maraming beses nang nalagas ang madahon at nabali ang masanga, ngunit nananatili itong nakatayo, matatag, malalim ang maugat sa lupa. Parang ang punong iyon, ako rin ay nanatiling matatak sa kabilangang panlilinlang ng sarili kong dugo. Ang puno ni Celia ay nagsisilbing saksi sa aking paninindigan. Tila naririnig ko ang bulong ng hangin sa madahon nito na parang sinasabi sa akin na tama ang aking ginawa. Nasa wakas, makakapagpahinga na ako ng may dangal. Sa aking edad na 70 taon, akala ko ay tapos na ang aking malaban. Ngunit itinuro sa aking ng karanasang ito na ang buhay ay patuloy na nagbibigay ng aral hanggang sa huling sandali. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing, walang takot, walang pag-alinlangan. Bukas, gigising ako sa isang bagong umaga sa Pilipinas, kung saan ang araw ay sisikat para sa isang amang nagtagumpay hindi sa dahas, kundi sa katotohanan at tibay ng loob. Ang katahimikan ay hindi pala nakakalungkot. Ang katahimikan ay ang musika ng isang pusong nahanap na ang kanyang kapayapaan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pagkakataong itama ang lahat. Ngayon, handa na akong harapin ang natitirang mataon ng aking buhay ng may ngiti sa aking mga labi. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa pait, kundi sa isang matamis na tagumpay ang katuwiran. Ang gabi ay muling naging payapa sa aking tahanan. Habang nakaupo ako rito sa aking lumang silya, iniisip ko ang lahat ng nga pangyayaring nakdaan. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako sumiga.
Bakit hindi ako nagalit ng mabilis noong una pa lang? Ang sagot ko ay simple lang, ang galit ay madalas na nakakabulag, ngunit ang pagtitimpi at pagmamasid ay nagbibigay ng linaw sa ating isipan. Akalang marami, ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagiging mahina. Akala nila, dahil tayo ay may mauban na at medyo mabagal na ang kilos, ay madali na tayong linlangin. Ngunit nakalimutan nila na ang ating mga karanasan ang ating pinakamatalas na sandata. Ang aking asul na notebook ay puno ng detalye na hindi nila napansin. Ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay tanda ng pakahanda. Masakit isipin na ang sarili kong dugo, at laman ang naktangkang burahin ako sa sarili kong buhay. Ngunit natutunan ko na ang pag-ibig ng magulang ay may hangganan din, lalo na kung ang respeto ay wala na. Ang pagtatatag ko family trust 2 taon na ang nakakaraan ay hindi dahil sa wala akong tiwala. Ginawa ko iyon dahil alam ko na ang ating pinahirapan ay dapat nating protektahan para sa ating sariling dignidad. Sa aking makapwa na katatanda na nakikinig ngayon, sana ay magsilbing aral ang aking kwento. Huwag tayong matakot na manindigan para sa ating sarili. Ang ating matahanan ay hindi lang basta gusali. Ito ay simbolo ng ating mga sakripisyo. Ito ay ating karapatan. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aking karanasan. Mula sa ang panikayaang Pilipinas o ang mundo nakarating ang kwentong ito, pakisulat naman sa comment section kung anong oras nasa inyong lugar habang pinapanood niyo ito. Gustong-gusto kong malaman kung sino-sino ang aking mga kasama sa gabing ito. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, maaari ninyo ba itong bigyan ng score mula sa 1 hanggang 10? Ang inyong mga reaksyon ay malaking tulong upang makapagbahagi pa ako ng mas marami at mas matatak na makuwento sa susunod. Nais ko ring ipaalala na ang kwentong ito ay naglalaman ng mga bahaging katang-isip lamang para sa layuning pang-edukasyon at libangan. Palaging tayong maging maingat at kumonsulta sa mga tunay na eksperto sa batas para sa ating mga legal na usapin. Salamat sa inyong oras. Alagaan ninyo ang inyong sarili at ang inyong kalusugan. Mayroon pang isang kwentong inihanda ang YouTube para sa inyo sa inyong screen. Sigurado akong magugustuhan niyo rin iyon. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako si Lito, at dito muna nagtatapos ang ating kwento.